Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Sabang West, malapit sa tabing dagat. At isa sa pinaka magandang gawin pag umaga ay pumunta sa tabing dagat. Kasi malalangkap po yung sariwang hangin at tahimik, tawhay ang palibot. So sa umagang ito, ang mga tao nag-celebrate sila ng Valentine's Day. At isa sa pinaka inaabangan, lalo na yung mga couple, pati ang mga single, yan, nag-ano sila na mag-seek ng or mag-long ng partner. Sa umagang ito, nais ko lang mag-share sa inyo tungkol sa pag-ibig na pinadama ng Panginoon sa ating mga tao para magkaroon tayo ng pag-asa at ang kaligtasan. Una, makikita natin na tayo ay, sabi nga, di natin kayang iligtas ang ating sarili. Kumbaga, wala tayong magagawa. Kumbaga, sabi nga, wala tayong kasarang. Wala tayong kayang gawin para mapatunayan na tayo ay pupunta sa langit. Pero ang Bible, nagtuturo yan na mayroon tayong kasiguraduhan. Kasi tinuro sa Bible na tanging ang Panginoon lang ang nagbibigay ng daan, katotohanan at buhay sa tao na lalapit sa Kanya, magsisisi at hingi ng tawad, magbabago ng buhay at ipapamuhi ang salita ng Diyos. Sa mga hindi nakakaunawa patungkol sa pag-ibig ng Panginoon, ay para sa kanila ang araw ng February 14, ito na yung talaga pinaka-greatest love. Pero hindi naman natin inaano sila, tina-judge or tina-condemn. Naisuturo ng Panginoon na hindi tayo magmalaki or magyabang, or hindi yun yung magiging dahilan para magkaroon ng division ng bawat isa ng dahil lamang sa celebration na ginagawa nila. Mas maigi na ituro patungkol sa pag-ibig na tinuturo ng Bible. Sa 1 Corinthians pa lang ay may makikita na po tayo doon. Pero sa umagang ito, nais ko pong i-share sa inyo ang pinaka-greatest love. Sabi nga, ito yung madalas na ginagamit na verse sa Biblia. At hindi ito nagagasgas, hindi ito naluluma, because the Word of God is remain truth, faithful, at bago palagi yan, sabi nga. Bago palagi ang salita. Ang John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang Panginoon, isa yan sa pinaka plan na ang tao ay magbalik sa Kanya at magkaroon muli ng genuine na relasyon sa Panginoon. Kasi because of sin, ang tao ay napahiwalay sa Panginoon. Dahil isa yan sa pinaka plano ng yawa o ni Satan, na ang tao ay magpalayo talaga sa Panginoon. Higit sa lahat ay magpatuloy sa pagpakasala or kasalanan. Ang John 3:16, ipinapakita nito yung pagpalangga or pagmamahal ng Panginoon. Tinatawag natin agape love, the unconditional love. At sabi doon, for God so loved the world, na ang Panginoon, minahal niya hindi lamang iilan, hindi lamang mapuputi, hindi lamang maiitim, kundi ang pagmamahal ng Panginoon is dun sa mga taong uneducated, educated, mga taong sabi nga magkaiba man ang status sa buhay, pero lahat tayo, sabi nga, mahal ng Panginoon. Kaya nga binigay niya si Kristo para tayo magkaroon ng pag-asa, magkaroon tayo ng kaluwasan. At nagpapakita lamang yan na mahal tayo ng Panginoon, na siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pinako, sabi nga dyan, namatay siya, inilibing, at ikatlong araw siya muling nabuhay para magkaroon tayo ng pag-asa.
At hindi natatapos yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi sabi nga doon, minahal niya tayo at patuloy na minamahal at inaabot para, sabi nga dyan, ang tao ma-realize niya na kailangan niya ang Diyos at kailangan natin ng buhay na walang hanggan na galing lamang kay Kristo na tagapagligtas. Sabi niya doon, for God so loved the world that He gave its only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Ang kailangan ng tao is pananampalataya. Kahit sino ka man, sabi nga dyan, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang buhay na walang katapusan na hindi mo makukuha yan dito sa kalibutan o sa mundo. Tanging sa Panginoon mo lang yan. Sabi niya nga doon, kailanman na hindi ka na mapapahamak, should not perish but have everlasting life. At isa yun sa napakagandang pangako at pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya lang nararapat din sundin natin yung greatest commandment ng Panginoon na to love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And love your neighbor as thyself, ang second commandment sa atin. So sa umagang ito, naway nalinawan tayo na ang pag-ibig ay sa Panginoon yan manggagaling at ang unang umibig yung Panginoon. Kaya balik tayo dun sa ating first love, ang ating Panginoon na patuloy na nagmamahal sa atin. So, 4 na bagay ang kailangan mo lang gawin kung ikay wala pang relationship sa Panginoon. Una, accept na wala tayong magagawa. We cannot save ourselves. We need God sa ating buhay. Believe, manampalataya na tayo kahit di natin nakikita ang Diyos. Because God is the Spirit. Pero andun yung pananampalataya natin na siya ay nag-exist, siya ay buhay, siya ay nagbiligtas. And then, confess. Ano mo yung nagawa mong kasalanan, hingi natin ng tawad sa Diyos. Sa yung Diyos na mapagpatawad. At hindi lang siya katulad ng tao na second chance, God is the unlimited chance to forgive us, to love us, and give hope every day sa ating buhay. And then the last, we need the decision. Kasi marinig man natin yung magagandang mensahe patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Panginoon, pag-ibig ng Panginoon, pero kung wala ka namang desisyon na gagawin, useless ang lahat, meaningless, at hindi magiging matagumpay ang ating buhay kung wala tayong gagawing desisyon at walang action sa ating buhay na magkaroon ng relationship or tanggapin ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. So maraming salamat sa umagang ito, naway nagbigay ito ng linaw sa iyo. Ikaw man ay nandiyan sa iyong bahay, sa opisina o saan ka mang lugar, ay manalangin ka at sa panalangin mo ay maging seryoso ka sa pagtanggap sa Panginoon. Ang panalangin yan ay kaparaanan lang yan, pero ang magliligtas talaga sa iyo ay ang Panginoon. Sabi sa John 14 na verse 6, I am the way, the truth, and the life, no man cometh unto the Father except by me. Siya lang talaga ang tanging daan sa katotohanan. So manalangin ka, and then hingi mo ng tawad lahat ng nagawa mo kasalanan sa Panginoon. Sisi, at mag-start ka muli ng pagbabago ng buhay. Sa Panginoon mo lang mararanasan yung tunay na pag-ibig at pagbabago ng buhay. So, kapag nagawa mo na yung manalangin, tingnan mo at basahin mo sa Biblia, sa John 1:12, sabi doon, but as many as received Him, He gave them power to become the sons of God. Binigyan ka na ng karapatang maging anak ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Pero kung babalikan natin yung ating previous na status, John 8:44, sabi doon, you are of your father the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning. He abode not in the truth. He is a liar and the father of it. So, dapat nating maintindihan na ang pagtanggap natin sa Panginoon ay seryosong mga bagay. At dapat magkaroon tayo ng, sabi nga diyan, interest. So, naging anak ka na ng Diyos, at ang sabi sa John 10:28 and 29, kailanman, sabi diyan, hindi ka na maaagaw sa kamay ng Panginoon. Yung tinatawag nating eternal security. So, ibig sabihin, ang kaluwasan or ang kaligtasan natin, ang Diyos ang nagakapot. Siya ang humahawak, kaya hindi mawawala yung ating kaligtasan. And then pinangako din ng Diyos sa John 14 verse 1 to 3
Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. So, the following verse, binanggit doon na ang Panginoon talaga ay nag-prepare ng ating matitirahan sa langit na bayan. Pinangako niya yan. At pagkatapos nun, na mayroon ng langit para sa atin, pag tayo naman ay namatay, pinangako niya din na muli niya tayong bubuhayin. At isa yan sa dapat nating panghawakan. Diyan mga nakay Kristo, mga anak niya, kapag tayo ay namatay, bubuhayin niya tayo at tayo isasama niya sa langit na bayan. So napakagandang pangako. Naway sa umagang ito ay nagbigay ito ng encouragement sa atin na magkaroon tayo ng desire sa salita ng Diyos at magpatuloy na lumago sa pataanong paraan. Hanap tayo ng simbahan na itinuturo ang kaluwasan, itinuturo ang kaligtasan, itinuturo si Jesus, itinuturo yung buhay ng andun yung may takot sa Panginoon, tinatawag natin may Christ likeness and also transformation sa ating buhay. So manalangin at magbasa ng Bible every day. Thank you very much, and ingat kayo palagi. God bless us all. To God be the glory.